Update naman po tayo sa kaso ng OFW na si Jollibee Ranara. Hinatulan na ng korte sa Kuwait ang pumatay sa kanya. Sabi po ng Department of Foreign Affairs, 15 taong pagkakakulong ang parusa sa menor de edad na akusado para sa kasong murder. Mas mababa ang sentensya dahil nga menor de edad pa siya. 17 anyos po ang akusado. May dagdag pang 1 taong pagkakakulong dahil nagmaneho siya ng walang lisensya. Meron siyang 30 araw para iapila ang desisyon. Balita ko, alam na rin po ng pamilya ni Ranara ang hatol. Nagpasalamat ang ating gobyerno sa Kuwaiti government para sa anilay mabilis na desisyon sa kaso. Enero ng taong ito natagpuan sa disyerto sa Kuwait ang sunog na bangkay ni Ranara na umano'y ginahasa, nabuntis at sinagasaan pa ng akusado na anak ng amo niya. Mapunta naman tayo sa usapang bigas. Tinatayang mauungusan ng Pilipinas ang China bilang world's top importer ng bigas. Sabi yan ng United States Department of Agriculture para sa trade year 2023-2024. Inaasahan kasi ng USDA na mag-aangkat ang Pilipinas ng 3.8 million metric tons ng bigas. Mas mataas na yan kumpara sa 3.5 million metric tons na planong importasyon ng China. Pero nagsabi naman na ang Department of Agriculture ng Pilipinas na mas mababa dyan ang inaasang aangkatin ngayong taon. Mas pinalalakas pa raw kasi ang lokal na produksyon. Sinabi na rin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang concurrent Agriculture Secretary, hindi dapat umaasa ang Pilipinas sa importasyon. Pero hiling ng grupong Bantay Bigas sa gitna ng isyong ito, magbitiw na si Pangulong Marcos bilang kalihim ng ahensya. Dapat daw kasi mapanagot ang Pangulo sa patuloy na importasyon at pagpatayaan nila sa lokal na produksyon. Ibasura na rin daw dapat ang rice liberalization law. Wala pang reaksyon dito ang Malacanang. Alam mo, yung ating populasyon, kumpara mo sa China, di ba, napakaliit. Pero kung tayo ang sinasabing uungos pa doon sa importation ng China... ibang klase na. May malaking problema talaga. Indikasyon na malaking problema yon. At sinasabi nga, iniuugnay parati itong ating pag-i-import ng bigas sa napakalaki daw na kitaan. Alam mo na, may mga ganyang sinasabi yung ilan sa mga eksperto pagdating dyan. Pero ang food security, napakalaking bagay niyan. At kung hindi mo masosolusyonan yan, delikado. Kaya talagang dapat tutukan po natin yan. Samantala, balita po sa Pangasinan, sugatan ang isang mangingisda matapos umunong atakihin ng pating. Ayon po sa Bolinao Disaster Risk Reduction and Management Council, sumaklolo sila sa isang mangingisda na nagtamo ng sugat sa kaliwang hita. Ginamot muna siya ng rescue team ng Bolinao DRRMC bago dinala sa ospital. Hindi ho nagbigay pa ng iba pang detalye ang Bolinao DRRMC tungkol sa biktima. Ang sabi lang po nila, hindi daw nangyari ang pag-atake sa baybaying sakop ng Bolinao. Gayunman, pinag-iingat pa rin po ang mga tao roon. Payo po ng mga eksperto para iwas sa pag-atake ng mga pating, lumangoy sa ligtas na parte ng dagat. Iwasan ang pagsusuot ng makikinang na swimwear at alahas. Iwasan din ang paglangoy sa dagat ng mag-isa kung masama ho ang panahon at kung gabi o kaya'y madaling araw. Mga kabalita, weekend na. Ilan sa atin for sure na may planong mag-unwind at gumala. For sure yan. Pero ito, may iba namang laundry duties muna. Pero ang tanong, makikiayon kaya ang lagay ng panahon para sa ating lahat na maglalaba? Katrina, ano ba? Good morning, Rafi at Connie. Mamaya sasagutin natin yan para sa mga team bahay o team gala this weekend. Ihahatid ko rin ang latest tungkol sa low pressure area. Stay tuned po mga kabalita. Gusto ko yung team gala. Doon tayo sa team gala. Oo, eto meron din tayo iba pang balita. Na marami ho ang nakalulusot pa rin daw sa SIM registration na peking identity. At kahapon nga ho ay pinakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung gaano kadali mag-register ng SIM card. Gumamit po sila ng picture ng pangalan ng cartoon character, pati na rin ng peking address. Pero, nako po, narehistro pa rin. Maliban dyan, pwede rin ho daw ma-edit ang impormasyon ng user matapos makapagrehistro. May nakumpiska ang PAOCC na mga makina na kayang mag-produce ng 64 na SIM card sa loob lamang ng 3 minuto. Balita ko nga pwede yang mabili online pa. Nakausap naman na raw ng PAOCC ang mga telco tungkol dito. Sabi po nila, dapat daw ayusin pa ng telco ang kanilang database para matukoy ang mga fake identity na nakapag-register ng SIM card.
Iminungkahi din nilang ipatigil muna ang online na SIM registration. Gusto rin ng PAOCC na patulungin ang 16 na ID issuing agency sa SIM card registration. Nauna nang sinabi ng NBI na masasawata ang pagbebenta ng pre-registered SIM cards. Sabi naman po ng Smart Communications, hindi sa produksyon ang problema kundi sa maling paggamit ng tao. Nauna naman ng itinanggi ng Globe Telecom na nagbebenta sila ng pre-registered SIM. Inamin nilang kayang palitan ang ibang impormasyon ng user maliban sa pangalan. Hindi naman daw ito po pwede para sa DITO Telecommunity users. Stricto raw sila sa pag-access sa kanilang data. Napaka-masalimuot nito kasi inabala ang buong bansa para magkaroon nga ng SIM registration primarily because ang dami hong mga scammers. Pero sa hulit-huli, hindi naman pala epektibo. Ang sinasabi kasi ng mga eksperto, hindi talaga hilaw pa. Hilaw talaga. Hindi pa talaga handa. At of course, may mga butas, ika nga dun sa SIM registration na talagang technology, hindi naman yan kaagad-agad masusolusyonan Ang naging problema initially, hindi daw talaga nagkaroon ng ID kasi yung ibang mga magpaparegister. At gusto sana, di ba, hinahabol nila yung porsyento ng mga populasyon natin na dapat nakaregister on time. Ang sinasabi nila kasi, niluwagan kasi Yun na nga, exactly. Para lang makapasok at ma-achieve yung tina-target na numbers, diba? So niluwagan. Kaya matagal na nating sinasabi na parang ito na yung problema dyan. Luluwagan natin, parang nagkompromiso tayo. At ito na nga, back to square one tayo. Ayan. Pero thank God it's Friday. Pero pihado may baon pang latest si Maring Aubrey. Oo nga, yes na nga. Sa mga good news, meron ba? Ano ba ang latest, Mare? Eto na nga mga mare, may balita ako tungkol sa isang upa na personal kong na-meet at na-interview. Si So In-guk. Binlog pala niya ang pagbisita niya sa Maynila. K-drama levels ang dalang kilig ng South Korean actor at singer sa first ever fan meeting tour niya. Promise mga mare, nakakatunaw sa ganda ang boses ni In-guk at ang bait-bait pa niya na. Sa tsikahan namin, nasabi nga na bet niya raw mag-food trip dito. Natupad kaya ang wish niya? Sa vlog na in-upload niya, kita ang upa na naglalakad sa mga kalye sa Maynila. May pa-photoshoot pa nga, At may pa-swimming din. At syempre, hindi niya pinalagpas na matikman ng mga inihaw na pagkain. Sa reaksyon niya, mukhang nasarapan naman si In-guk. 맛있어요. 와. 육즙이 살아있네. From opa to naging crush ng mga tita. After nilang mag-bye-bye noong 2002, may iconic 90s boy band daw na magka-comeback. After 2 decades, magbabalik na ang grupong NSYNC. I-release ang single nilang Better Place sa September 29 na bahagi ng upcoming film na Trolls Band Together. Aminin, kinikilig kayo mga mare. Ang member na si Justin Timberlake nag-share pa ng recording session vid sa isang IG. Sabi niya sa caption, tila nag-align daw ang stars na muli silang magkasama-sama ng brothers niya. Samantala, pirma na lang po ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihintay sa panukalang poprotekta at magbibigay ng dagdag benepisyo sa mga caregiver. Narito ang balita ko. Nakaranas magtrabaho bilang caregiver dito at sa ibang bansa si Adela. Maayos naman daw ang mga inaalagaan niya. Pero kung ikukumpara ang kinikita niyo noon sa abroad, advance pa nga, pagka gusto kong manghiram, nagbibigay pa sila ng advance. Tinatanong pa nila kung kailangan more money, you need some extra money. Sa Pinas, talaga napakalaki ng diferensya. Kasi dito, magkano lang isang araw, 450 a day. Plus, may budget para sa food allowance. Yun lang. ang mga proteksyon at benepisyong dapat tanggapin ng mga caregiver may isa sa batas kapag naipasa ang Caregivers Welfare Act. Sa Senate Bill 2019 na lumusot sa ikatlong pagbasa nitong Agosto, nakasaad na dapat magkaroon ng kontrata sa pagitan ng caregiver at employer. Lalamin nito ang oras at mga partikular na trabaho ng caregiver, sahod at kaltas, day off, mga benepisyo at iba pang kasunduan ng dalawang partido. Gagawa ng Model Employment Contract ang DOLE sa tulong ng National Tripartite Industrial Peace Council. Ipapaskil ito sa lahat ng kanilang website at mababasa ng libre.
Pasok dapat sa minimum wage ang sahod ng caregiver. May night shift differential pati overtime pay para sa lampas 8 oras na trabaho. Di bababa sa 5 araw na leave credits ang dapat matanggap ng caregiver na may 1 taon na sa serbisyo. Ang employer naman, maaaring requirement sa caregiver ang certificate mula sa TESDA o accredited training institutions, medical certificate at NBI o barangay clearance. Ayon sa ulat ni Isa Bendaño Umali sa Super Radio DZBB, inadapt ng Kamara ang panukalang bersyon ng Senado at inamyendahan na lang ang House Bill 227. Dahil dito, hindi nasasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala at kailangan na lang ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos para maging ganap na batas. May balita live si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Alan? Susubukan po natin balikan si Alan Gatos. Pero yun nga, ito pag-usapan naman natin na mga balita sa Amerika naman, ha? O, ano nga ba ito? Mga balita sa Amerika, mga hindi daw professional model ang rumampa sa isang fashion show. Ang mga nag-ala model ilang persons with disability na confident na rumampa. Ay, tunay naman, di ba? Mahigit 70 lahat sila na nasa runway ang bumida po. O, nakita natin. On point ang pagrampa kahit nasa wheelchair o kaya may saklay at kulang ang kamay. Organized yan ng Runway of Dreams Foundation na taga-suporta ng mga gumagawa ng mga damit para sa mga may kapansanan. Kinuyog ng mga residente sa Barangay 754 Malate, Maynila ang lalaking Vietnamese na yan. Nakahubad kasi. Bago niyan, may kalaswan umanong ginagawa ang lalaki na naaktuhan daw ng mga barangay tanod. Tumulong na ang mga residente para mahuli ang lalaki. Kinausap siya ng media pero hindi siya makapagsalita ng Ingles. Sasampahan siya ng reklamong alarms and scandals, physical injury at grave threat. Nakadetain siya sa Manila Police District Headquarters habang nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Vietnamese Embassy. Eto na, Team Laba o Team Gala. Alamin na natin ang lagay ng panahon ngayong weekend mula kay Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina, pwede ba maglaba ngayong weekend? Yay! Nako, sasagutin natin yan. Salamat, Rafi at Connie. Mga kabalita, lumabas na sa Philippine Area of Responsibility at kalaunan ay nalusaw o nag-dissipate ang binabantayang low pressure area. Base iyan sa monitoring ng Pag-asa, kaninang alas 8 ng umaga. Sa ngayon, ulang dulot na lang nitong hanging habagat at mga local thunderstorm ang nararanasan sa bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto po sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng pagbaha o landslide. At asahan din muli ang ulan sa halos buong bansa ngayong weekend, lalo na sa bandang hapon. Posible ang malalakas at matitinding buhos sa maraming lugar sa Luzon bukas. Habang sa Mindanao naman pagdating ng Linggo. Sa may mga trabaho pa rin o kaya may gimmick dito sa Metro Manila ngayong araw at sa weekend, huwag din kalimutan ang magbaon ng payong dahil mataas na posibilidad ang ulan. Tip ko lang po ha, kung maglalaba man kayo, gawin na ninyo ng mas maaga para mapatuyo nyo ang mga sinampay sa arawan bago umulan sa bandang hapon. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Thank you, Katrina. Samantala mga kabalita, nasabat po ang mahigit 13 milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa Pasay. Ang hinihinalang droga itinago sa tape dispenser. Balita hatid ni Bam Alegre. Aakalaing office supplies lang ang laman ng kahong ito. Pero sa bawat tape dispenser na nasa kahon, isiniksik pala sa loob ang mga hinihinalang shabu. Ito ang kontrabandong natunugan kaya naharang ng NBI-NCR sa isinagawa nilang interdiction operation sa Pasay pasado alas 8 kagabi. Na-intercept nila ang drug delivery bago pa ito maihatid sa isang residential building sa Macapagal Boulevard. Namasahe lang ang suspect sakay ng taxi. I-deliver sa isang customer, sa isang kasabwat. So na-monitor natin, inabangan natin, sinundan natin at inuli natin. Sa service road sa Pasay, and then sinundan na namin papunta dito at yun na, tulad ng sinabi ko, siguro nalata na may marami ng mga sasakyan na
sumusunod. Ganun naman kasi tayo pag magsasagawa tayo ng interdiction operation, marami tayong sasakyan na ginagamit. Nakalata at paliko-liko na. So, nag-decide na tayo na i-interdict. Sumatotal, 25 tape dispenser ang may nakatagong umano'y shabu na humigit kumulang sa 2 kilo ang kabuang timbang at mahigit 13 million pesos ang street value. Hindi ko mabibig ng suspect. Depensa naman ng taxi driver. Driver lang ako, sir. Wala po ako nalaman dito, sir. Nabigla lang ako. Ayun lang po masasabi ko, sir. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa sindikatong kinabibilangan ng suspect at ang lawak ng kanilang operasyon. Isa sa ilalim din sa pagproseso ng forensic chemist ang mga nakuhang shabu. Yan ang balita ko, Bam Alegre ng GMA Integrated News. Nagiging ano rin Grabe ang mga kuwan, ha? Naging Para-paraan madiskarte. talaga. Oo, di ba? Ay, Alam mo, siguro- dapat maglista sila kung ano yung mga naging modus na. Yan. Ilabas natin sa social media para lahat aware. Tama. Di Pero ba? on the other hand, niisip ko, kung sila ho ay nag-i-innovate, baka din nahihirapan na rin sila kasi magpasok. Yes, Which is a isang good indikasyon thing. yan. Oo. Oo. Samantala, eto naman. Ngayon pong Biyernes, tampok sa diskarteng pwedeng pagkakitaan ng mga damit at gown para sa mga manika. In fact, sa Calasyao, Pangasinan po yan. Makukulay po, oh. Eto, oh, ayan. At talaga namang bongga, ha? Parang a-attend lang sa big-time event yung manika na yan. Gawa po yan ni Marcelino Muyrong, 75 years old, na gown maker at designer. Pampalipas oras daw po niya yan, yung paggawa ng mga gown na naging family business na rin. 3 henerasyon lang naman silang gumagawa niyan, di ba? At tinuruan daw niya ang kanyang pamangkin at ipinasa na rin sa kanilang mga anak. Para sa kanilang pamilya, obra ang paggawa ng gown at ang kanilang puhunan ang kanilang mga puso. Ang galing naman. Galing. Mas mahirap gawin yan, ha? Diba? Para sa manika, maliit. Oo, at 75 years old, di ba? Imagine mo, ang liit ang ng linaw ng dinidesign mata mo. niya. Galing, Oo. galing, galing. Galing, galing. Super. Samantala sa mga magpapagas ng kanilang sasakyan, ano kaya magiging galaw sa produktong petrolyo? Nakasalang sa balita ko si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Magandang tanghali po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Director, anong tanong na ating mga kabalita? May possible oil price hike ba next week base po sa projection? Mataas po ang tsansa na po. Kahit may isang araw pa ho na hinihintay tayo, pero yung 4 trading days, mataas ang indikasyon na may increase po tayo next week. Ano pong dahilan nito? Sir Rafi, maidagdag ko lang, ang increase po ay will cover all petroleum products from gasoline, diesel, and kerosene. At ito po ay talagang aabot sobra-sobra po sa 1 peso. So, Oh, wow. hindi po ito bababa ng 1 peso. Sobra po talaga. So, yan po ang siguro mas importante na malaman ng ating mga kababayan. Kaya idinagdag ko po. Issue pa rin po ba ito sa supply or speculation? Masyado pong magalaw ang papuntang increase dahil nga recently yung nabago po na masamang balita ay yung ministerial meeting ng OPEC Plus ngayong buwan ay nagsabi po na hindi na lang po hanggang September ang kanilang cut. Yung policy na yan ay i-diretso na po nila ng December. So in-extend pa nila. Dahil dyan, marami na pong naglalabas ng mga report from International Energy Agency, halimbawa, na nagsasabi na dahil dyan sa policy na yan, wala pong tsansa daw na magkakaroon ng pagluluwag doon sa supply. Pagpos tuloy-tuloy po yung tightness hanggang December. So yung mga mayayamang bansa, nag-iipon na ho siguro? Yung mayroon lang pong capacity na magkaroon ng strategic petroleum reserve, pero hindi naman po madaming bansa ang meron po niyan. So, kagaya po natin, wala pa tayong petroleum reserve. So, apektado po tayo dito. Dahil po dito hanggang December, yung kanilang paghihigpit sa inyong projection, ano magiging direksyon sa presyo ng mga produktong petrolyo? Ang sigurado po tayo, dahil matutuloy po ang tightness ng supply, ang level po talaga ng price ay
mananatiling sa taasan. Nako. Hindi lang po natin sigurado kung hanggang saan aabot yung price. Wala po naman siguro taong nakakaalam yan. Pero ang sigurado po natin, dahil tuloy-tuloy ang tightness ng December, magre-retain, or magre-remain yung price at this higher level. Wala po tayong in-expect na babalik po tayo dun sa $70 territory ng crude oil. Ngayon, nasa 90 na po tayo. So, nandyan po yan sa mga level na yan. So malamang bukod dun sa paghihigpit sa supply, may market speculation na rin dahil dito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang tanghali sa lahat. Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Mga kabalita, 101 days na lang, Pasko na. Siyempre pa, may mga Pasko pa andar na ang ating mga kababayan. May balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine! Connie, Rafi, ngayon pa lamang ramdam na ang Christmas feels dito sa City of Pines. Actually, perfect place ngayong Burr months na bisitahin ang Baguio City dahil na rin sa mga bagong bukas na tourist attraction gaya na lamang ng Wright Park Reflection Pool kung saan makikita po natin ang 2 hours na fountain show. Tiyak na ma-enjoy nakakamanghang ilaw na sinasabayan pa ng musika. Naglabas na ang Baguio City Government ng lighting schedule. Open po ito tuwing Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng gabi mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Open sa lahat, libre ho, walang entrance fee. Samantala, Rafi, pagsapit ng December, inaasahan na gabi-gabi ng open itong lugar sa mga turista. Rafi! Sa mga bibisita dyan sa Wright Park, Reflection Pool, may bawal ba restrictions yung city government? Well, Rafi, bukod doon sa pag-maintain ng kalinisan, yung pagiging disiplinado ng mga turista doon sa kalinisan, ang request lamang ng city government sa mga turista, hanggat maaari, wag na silang tumungtong, Rafi, doon sa may mismong plant box. Wag nang apakan yung mga halaman kung sila ay magpapapicture dahil, sabi nga ng city government, mas ma-appreciate naman yung ganda ng reflection pool kung may distansya mula doon sa may reflection pool. Oo naman. Tsaka pangit din naman kung lalagyan ng harang, di ba? Oo. Pero Jasmine, ang ganda ng ngiti mo. Malamig ba ang temperatura? Yes, Alam mo, Connie, bukod sa mag-e-enjoy yung ating mata doon sa magagandang tanawin, talagang enjoy din dahil napakalamig ng temperature. Well, compare dyan sa Metro Manila. Dahil sa ngayon, nag-average sa 17 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura. Pero pagsapit ng December, mas malamig pa, bababa ng hanggang 13 to 14 degrees Celsius, Connie. Kinikilig na ako sa lamig. Pero napaka-refreshing ng report ni Jasmine na hindi na lang bagyo or sakuna yung binabalita mo sa amin, Jasmine. Maraming salamat sa iyo. Thank you, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Merry Christmas! Ayan. At magandang balita para sa mga taga-DepEd po naman. Talagang Paskong-Pasko na ito, ha? Inilabas na ho ang mahigit 11 bilyong pisong pondo para sa performance-based bonus ninyo para sa taong 2021. Ayon po sa Department of Budget and Management, para po ito sa 920,073 na mga personal ng DepEd sa public elementary and secondary schools. Hinintay daw ng DBM na matapos ang accomplishment report ng DepEd noong 2021 at sabi po ng DBM, naglabas na rin sila ng 16 na regional office ng special allotment release order at notice of cash allocations para po dyan. Ang ilang requirements sa mga non-teaching personnel sa ilang rehiyon ay ibinalik para sa revalidation o revision. Ayun, maligayang Pasko. Oo, diba? good news sa kanila. Oo, pero ito naman, ako medyo taliwas na balita naman ito. Dahil nagkasunog po sa isang eskwelahan sa Barangay Socorro, dyan po naman sa Quezon City. At detalye tayo sa balita live ni Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, Rafi, binupok ng apoy ang sangay ng Starline International School sa 12th Avenue, Barangay Socorro, Quezon City. Ayon kay Senior Inspector Sherwin Peñafiel ng QCBFP, makatatapos lang umano na magsagawa ng fire drill ng mga guro at estudyante na mangyari ang sunog. Nagsimula ang sunog sa storage room ng eskwelahan malapit sa classroom
ng kindergarten. Mabilis naman na nailabas ng nasa 175 na mga estudyante at guro mula sa compound ng nagsimula ng kumapalang usok. Kaso nito inilayo kaagad ng mga guro mga estudyante na ang iba ay nag-iiyakan na. Sinabi naman ni Sally de la Cruz, AVP for Academics ng eskwelahan, kaagad naman nila sinabihan ng mga magulang ng mga estudyante. Meron naman silang text class at chat group para mabilis ang daloy ng impormasyon. Sa talaan naman ng Philippine Red Cross, 4 ang sugatan kabilang isang guro ng paaralan at 3 volunteer fire. Sa ngayon ay iniimbestigahan na lang ng BFP ang pinagmulan ng sunog na umakyat ng hanggang 2nd alarma. Connie, Rafi? Yes, Alan, nasa 12th Avenue ito sa Cubao. Kamusta yung traffic dahil may mga isinara ng kalsada, sabi mo nga? Sa mga oras na ito ay nadadaanan na yung kalsada sa 12th Avenue, pero meron pa rin mga truck ng bumbero na patuloy na nagsasagawa ng kanilang mapping up operation dahil may mga panakanaka na pag-uspong ng usok pa rin dito sa nasunog na eskwelahan, kaya talagang ayaw pakasiguro nitong mga bombero na kapag nilisan na nila itong pinangyarihan ng sunog ay talagang hindi na muling sisiklab pa ang apoy, Connie. Gaano kalawak, Alan, yung nasunog at anong area yung nasunog? Mga school, classroom ba talaga or mga storage room lamang ng eskwelahan, Alan? Dalawang palapag itong eskwelahan na to na dating isang residential compound na kinonvert sa eskwelahan. At mabuti na lamang itong eskwelahan lang talaga yung nadamay kasi may mga katabi dito na mga bahay dito sa may bahagi ng 12th Avenue. Pero bukod tanging itong compound at gusali lamang ng eskwelahan yung natupok ng apoy, Rafi. Okay, maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Eto pasintabi dun sa mga kumakain na. Oo. Pero talagang kailangan pag-usapan ito Usapang kalyo po sa balat tayo, ba, parang Rafi? Isa po yata yan sa mga skin conditions na madalas pinagwawalang bahala kasi. At Maring Connie, meron pang ang ilan na do-it-yourself yung pagtatanggal. Linawin natin ang tamang kalyo treatment at nakasalang sa balita ko ang dermatologist at medical director ng Dare Clinic, Dr. Jean Marquez. Magandang umaga po, Doc, and welcome sa balita ko. At co-host ko rin sa Pinoy MD. Oo nga. Hi, Doc! Hi, hello, Connie. Hello, Rafi. Ayan, Doc Jean, talaga ba ligtas gawin ang do-it-yourself na pagtatanggal ng kalyo? Alright, kasi kagaya ng mga ibang mga DIY treatments, no? Wala enough na pagsasanay na nagsasabi ito is safe and effective, no? So kung dalawa lang mangyayari dito, kung hindi ito effective, pwede rin itong mag-cause ng danger, no? Lalo na kapag itong mga kalyo, ang ina-attempt kasi nitong mga DIY treatments na to, na tuklapin yung balat, no? Or to exfoliate the dead skin. Ito'y numipis, no? Kapag ganyan ng mga DIY treatments, mga nilalagay, no? May tendency na masyadong ma-abrade o matuklap yung balat, lalo itong mag-cause ng pangangapal, no? Kasi the more na kinukot-kot mo ang kalyo, the more ito na kumakapal. And then pangalawa, nagkakaroon ng opening sa skin that can predispose the patient to have infections. Lalo na kapag ito'y nasa paa na laging nadudumihan. Pero Doc, meron bang gamit ang kalyo? Meron bang advantage ang kalyo? Yes. Actually, kapag nagkalyo ang certain areas of the body, lalo na yung tinatamaan lagi, kagaya dito sa paa at sa kamay, no? It's actually an attempt of the body to protect the skin from blisters and from wounds. No? Kung kaya kahit papano itong benefit sa ating skin, yun ang response, natural response ng ating balat kapag ito'y nagkakaroon ng friction sa area. Okay, alam, may mga sobrang kapal, di ba, na kalyo. Yun talagang manhid na, doktora, sa kapal. Kailan ba dapat pinatatanggal ito sa mga dermatologist na tulad ninyo? Of course, kapag merong lagi na itong natatamaan, very painful, at nagkakaroon na ng infection sa area, maaari na itong panipisin at smoothen and also to moisturize the area. No? Hindi natin tuluyang tanggalin kasi maaari pa rin itong bumalik
as long as may friction doon sa area na yon. But we can do some measures like in the form of mga pamahid and some treatments that can actually peel off the skin, no? Either sinusunog, no? Or naman laser yung kalyo, and then pinapahiran ngayon ito ng mga exfoliating creams and of course moisturizing creams. Ang importante dito is talagang maiwasan na yung laging natatamaan yun. Otherwise, paulit-ulit lamang ito. Eh Doc, talaga ba may kinalaman sa kasipagan ng tao yung pagkakaroon ng kalyo? Naku, laging sinasabi yan, lalo ng mga nakatatanda. Totoo ba? Well, actually, yung mga tao na merong manual labor, lalo na yung laging gumagamit ng kamay, no, ay laging mas may chances na magkaroon talaga ng kalyo, no, kapag may friction sa kamay. But hindi naman dahil lang ito dahil sa masipag ikaw, no? In fact, kapag talagang nagkakaroon ng friction sa area na yun, like sometimes, no, halimbawa, may mga habits ng tao na laging nagkukutkot ng paa pag natitensyon or nagkukutkot ng kamay, no, maaaring kumakapal yung areas na yun. Or kadalasan dahil ito sa mga shoes ng mga masisikip, nagkakaroon din ng kalyo dun sa area na yun. Ayan. And of course, halimbawa, yung iba naman, no, kapag may mga ginagamit, no, or laging ni-scrub o naghihilod lagi, yan kadalasan, naghihilod, gumagamit ng bato sa balat, no? Nagkakaroon. Kaya hindi lang ito magkaroon sa kamay paa, pati sa ibang areas ng katawan. Ayan, dami ko pang tanong, kaya lang sayang. Magkita na lang tayo sa Pinoy MD, Doktora. Thank you very much, Doktora Jean Marquez. Ayan. Thank you, Ren. Yes, thank you. Vroom, vroom, vroom. May papuyok-puyok pa. May sound effects kasi nga, ang next guest natin, ipapakilala ko, mapapanood natin sa upcoming fall action series na Black Rider, ang sparkle actress na si Kylie Padilla. The ever beautiful, di ba? Ang ganda-ganda talaga. Bago ipalabas sa serye, mas naging open ngayon, di ba? At active si Kylie tungkol sa kanyang life update sa social media. At nagsimula na rin siyang magkwento sa bago niyang podcast na Conversation with Kylie. Siyempre, magkukwento rin siya rito sa Balita Ko ng live. Yehey! Hindi na namin patatagalin pa at welcome sa show, Kylie! Hi, Kylie! Welcome to Balita Ko! Afternoon po sa inyong lahat. Thank you so much po for having me. Kylie, si Aubrey Carampel to. Ang first question ko muna, tanungin kita, kamusta ka? Kasi alam ko balik taping ka. How are you and the kids? Oh, very good, very good. Yes, actually ngayon nasa taping ako ng Black Rider. So, masaya naman. Oo. At may bago kang podcast, di ba? You ventured into that. So, kamusta? Anong naging motivation mo para dito? Gusto ko lang magkaroon ng safe space to talk siguro. And I wanted to try something new. Kasi very creative akong tao. And I'm a one-man team. So, I direct it, I write it, I edit it, and then lahat yung buong creative process ako. And I really enjoy that. So, parang practice siya for the future. Wow! Oo, tsaka parang 10 parts, di ba, Kai? Yes. Isa pa lang yung nilalabas. Abangan natin yung iba. Ano so far yung reaction ng mga fans mo rito? Siyempre, yung mga sumusubaybay talaga sa akin, yung mga fans ko talaga, natuwa sila kasi, I'm opening up. Kasi after nung mga nangyari, parang nag-close up ako. Ayoko na kasing less talk, less mistake, di ba? So, and before every episode talaga, I write it out. I make sure na I'm not, stepping on anyone or hurting anyone's feelings. I'm just trying to get my side of the story and trying to be authentic. As much as possible. Yun yung goal ko. Balik naman tayo sa Black Rider, Kylie. Isa rin sa mga inaabangan yung reunion project yun ni Ruru. Kumusta naman kayo sa taping? Parang Ibrahim Amihan to. Kaya daming fans ng Encantadyang nag-aabang dito. Ay, ganun pala. Balik ang tambalan. So, although may season 2 talaga ng Encantadio, so abangan po nila yun. But kasi, yung role kasi nagustuhan ko kasi kakaiba siya. And syempre si Ruru yan, meron na talaga kaming friendship na nabuo. So, pag may show kaming dalawa, either mag-guest ako or mag-guest siya, masaya kami. Ayun. I think gawin talaga katrabaho. Ayan. Uy, exciting to kasi may action scene sila ni Ruru dito sa Black Rider. Si Kylie, kilala naman natin. Oo naman, talagang very, siya, versatile.
Noon naiiba, hindi ako nag-action masyado dito. Talaga ba? Bakit sabi ni Roro Abangan niyo meron po daw? siguro, marami siyang gagawin. Okay, sige. Imbitahan mo na sila, Kylie, para maabangan na. Yes, pa mga kapuso, maabangan niyo po ang Black Rider in 2 weeks na yata. Tama ba ako? In 2 weeks, malapit na po. And kung gusto niyo po panoorin yung podcast ko, sa YouTube ko po yan, Kylie Padilla. Maraming salamat po. Thank you so much, Kylie. Thank you so much. Thank you po. Ayan. Mga mare hindi pa ako makamove on sa Miss Universe News Talk sa inyo kahapon. Kaya may parampa tayo ngayon. May pahabol ako ngayon kasi may payo daw si Miss Universe 2015 PIA Awards back sa ating pambato ngayon sa Miss U pageant na si Michelle D. Naku, marami akong magiging advice sa kanya. Sobra. Kailangan i-enjoy niya talaga ng maigi kasi hindi mo mamamalayan 3 weeks will go by. Maganda rin sana kung yung vision niya yung masunod. Yung vision niya sa mga susuotin niya, sa national costume niya, sa kung paano siya sumagot, kung paano niya gustong i-present. Yan ang ilan sa tips ni Queen P kay Michelle. Good vibes ang hatid ng meet-up nila ni Michelle sa Vogue Philippines Gala Night. Nagustuhan niya ang paghingi ng advice sa kanya noon ni Michelle. At sabi ni Queen P, supportive siya sa kahit sinong representative ng Pilipinas sa Miss U pageant. Sa ngayon, busy rin si Pia sa kanyang bagong book na Queen of the Universe. Happily married si Pia sa kanyang non-showbiz husband na si Jeremy Johnsy. Kaya naman natanong siya, may baby plans na ba silang mag-asawa? I would want kids one day, of course, but not just now. We're waiting a little bit more because ang dami ko pang plano ang dami ko pang gustong gawin. Ayan, ito naman mga kabalita, sa iba pang balita. Kwinestyon po ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na protektado raw siya ng mga warlord. Sa pahayag ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hinamon niya si Remulla na pangalanan ang mga pumuprotekta umano sa kanyang kliyente. Huwag daw sanang iwasan ni Remulla ang pagsagot sa mga lehitimong tanong na anyay madalas daw gawin ng Justice Secretary. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni Remulla kaugnay niyan. Una nang sinabi ni Remulla na magpapatulong sila sa ASEAN at United Nations para maibalik sa Pilipinas si Teves na may arrest warrant kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Dati nang itinanggi ni Teves na may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo. May nabalita naman ako sa Magsingal, Ilocos Sur. May biyaya sa dagat na heavy-gat daw. Naku po, ayan. Giant Blue Marlin po, mahigit 200 kilos ang timbang. Wow! 5 hanggang 6 na metro ang haba. Sa sobrang laki nito ay halos masakop daw nito ang isang bangka. Tulong-tulong ang mga magkakabarangay sa pagdala nito sa Pampang. Nahuli yan gamit ang pamingwit. What? Galing, grabe Ibinenta ito ng nasa 170 pesos kada kilo. Kwento ng ilang residente roon, madalas daw mahuli ang mga Blue Marlin tuwing Burr months dahil sa paglamig ng temperatura ng dagat. Naku, magkakano na ngayon pag dumating dito. Samantala, dito pa rin po sa ating bansa ang mga barko ay nasa dagat. Dapat naman, di ba? Pero alam niyo ba sa Bolivia, may barko raw sa lupa? Abay, makikita raw yan sa syudad ng El Alto. El Alto. Ayan yan yun. Yan ang The Cruiser of the Andes na paanda ng isang gusali. Talaga namang mapapa-amazing ka dahil disenyong barko ito pati na sa interiors. Meron din po itong multiple ballrooms, hotel at restaurant. Isa rin daw na takeaway rito ang inihain doong mga masasarap na pagkain. Layon din daw ng pagbubukas nito sa publiko ang pagyamanin ang kultura at sining ng mga taga-Bolivia. Ang galing, di ba? Wow, at ang taas Oo, kaya nga, ano daw ang niya, de alto. Ibig sabihin,
Alto is high. High, oo. At may simulation pa ng barko dun sa loob. So Galing. talagang attraction siya siguro para sa mga turista rin. May restaurant eh. Oo nga. Pero alam mo, bagay sa atin yan. Kasi seafaring country tayo. Dapat may ganyan din tayo rito. Yan na lang padala May banda natin. pa, oh. Oo. Pero meron sa Nueva Ecija, may maritime school doon na shape as a ship. Oo. Pwede na rin natin gawin yung sa BRP Sierra Madre na ganyan. Nako, seryosong usapan yan. Pero ang galing ng idea. Ay, sana magkaganyan pa tayo mas marami, diba dito? Bagay na bagay. Samantala, happy weekend po sa ating lahat. Ingat po tayo ha sa mga ulan-ulan, habagat. Meron pa ba? Yes, ulanin pa rin, kaya mag-iingat po. At agahan ng paglalaba. Yun yung nakuha kong tip na yan. Meron pa Yan rin. po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Connie Season po. Ako po si Aubrey Carampel. Katrina Son. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, Ang News Authority ng Filipino.